Trixie Engano? Yes po. Sa pagkagising ni Ramir ay masaya siya na sinabi sa doktor na swerte daw siya dahil habang nasa coma nga siya ay binabantayan at kinakausap siya ni Trixie. Nakangiti namang sagot ng doktor niya na Trixie daw pala ang pangalan ng little person niyang anak. Nagtaka naman si Ramir dahil hindi naman pala si Trixie kundi si Lilet ang nagtiyaga sa kanya. Dagdag pa ng doktor na lalong nakapagpalambot sa puso ni Ramir na nagpumilit daw si Lilet na makalapit sa kanya para lang makausap ito habang nasa coma siya. Hindi nga makapaniwala itong tatay ng ating bida dahil sa kabila ng masamang trato niya dito, ay tatay pa rin pala ang turing ni Lilet sa kanya. Samantala, aksidenteng nakita ng pakialamerang si Era ang resignation letter ng ex-boyfriend niyang si Bonnie. Hindi na rin naman ito tinanggi ni Bonnie at pinanindigan pa na buo na nga daw ang desisyon niya sa pagre-resign sa law firm ng mga Simons. Pero biglang dadating naman itong si Meredith at susubukang kumbinsihin si Bonnie na baka daw magbago pa ang desisyon niya. Kaya naman nag-usap nga ang dalawa sa opisina. Makumbinsi niya pa nga kaya ito na wag nang mag-resign o paninindigan talaga ni Bonnie ang desisyon niya dahil hindi niya na nga maatim ang kasinungalingan ng kriminal na anak nito. Samantala habang nag-uusap pa rin naman silang dalawa ay pinagbigay alam ni Bonnie kay Meredith na pupunta daw dun si Lilet at manghihiram daw ng mga rape-related cases para makatulong sa kanyang kliyente na dinidiin ni Trixie Engano. Laking gulat ni Meredith pagkarinig niya sa pangalang Trixie Engano. Ano nga kaya ang koneksyon ng Engano sa kanya? Hindi kaya inakala ni Meredith na ang maging bunga ng pagmamahalan nila ni Ramir noon ay si Trixie? Yan ang dapat pa nating abangan, kaya naman kung isa ka rin sa mga nagnanais na malaman ni Meredith na si Lilet talaga ang tunay niyang anak at hindi ang inaakala niyang si Trixie, ay i-click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.